sa aklat po ng Malakay. Malakay chapter 1. Malakay chapter 1. Ito'y palaging nagiging issue minsan sa isang iglesia na kapag ang aklat ng Malakay o Book of Malakay ay binubuksan, nag-iiba kaagad ang facial expression ng mga Kristiyano. Amen? Madalas iniisip nila kapag binuksan ang Book of Malakay, nako, ayan na naman si pastor, diba? Sasalakay na naman si pastor, diba? Hindi po salakay, mga kapatid. Book of Malakay po, Malakay chapter 1, beginning verse 1 down to verses 5. Say amen kung kayo pinariyan, ha? Hanggang verse 14, verse 14. At tayo po ay pagkakaroon ng salitang pagbasa dyan. Ako po mauuna sa unang talata, kayo sa pangalawa. At sa last verse, verse 14, sabay-sabay po tayong babasa. At ang sabi po ng salita ng Diyos sa verse 1, the burden of the word of the Lord to Israel by Malakay. Hello, sir. And I hated Esau, and laid his mountains and his heritage waste for the dragons of the wilderness. Verse 5, and your eyes shall see, and ye shall say, the Lord will be magnified. Come on, verse 6. Son already father, servant master. Then I be father, where is my honor? And if I be master, where is my fear? Say the Lord of hosts unto you, who is that despise my name, and you say, where you have despised my name. Ye offer polluted bread upon mine altar, and ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. And if you offer the lamb for sacrifice, is it not evil? And if you offer the linen seed, is it not evil? Offer it now unto the governor, and will he release to thee, perhaps thy person, say the Lord of hosts. And now I pray you, beseech God that he will be gracious unto us. This had been by your means. Will he regard your persons? Saith the Lord of hosts. Who is there even among you that will serve the Lord or not? Neither he of the fire mine altar or not. I have no pleasure in you, saith the Lord of hosts. Neither will I accept an offering at your hand. For from the rising of the sun even unto the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles, and in every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering, for my name shall be great among the heathen, saith the Lord of hosts. But ye have profaned it, and have you say, the table of the Lord, and the fruit thereof, even to me. Verse 13, ye said also, behold, what a weariness is it! And ye have slept at it, saith the Lord of hosts. And ye brought that which was torn, and the lame, and the sick, thus ye brought an offering. Should I accept this of your hand? Saith the Lord. All together in verse 14, read. But cursed be the deceiver which sat in his flock and male and voweth sacrifice. Saith the Lord of hosts, and my name is dreadful among the heathen. Dakilang Diyos namin naman na nasa langit. Muli po, O Diyos, kami ay nagpupuri sa iyo at sinasamba ka sa Espiritu at katotohanan.
Maraming salamat o Diyos sa isang napakagandang umaga na muli ay pinagkaloob mo sa amin, panibagong lakas, buhay at hininga na siyang amin pong sa kasalukuyan ay nagagamit upang ikaw ay pagsilbihan. Dalangin namin o Diyos sa aming pagpapatuloy, sa aming pong pakikinig, pag-aaral at pagbubulay sa iyong mga salita, ay patuloy Diyos na kami pagpalain mo Panginoon sa iyong mensahe, at patuloy Diyos na kami ay pangunahan ng iyong Spiritong Banal na siyang patuloy na mangusap at kumilos po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. We pray for wisdom, knowledge and understanding, Panginoon, as we study your word in this morning, Panginoon, na patuloy Diyos na wala pong maihayag, walang ibabakita o Diyos, kundi ikaw lamang, Panginoon. Itago niyo po ang iyong apanlingkod sa iyong kapangyarihan. At muli Diyos, ang lahat po ng papurit pasasalamat, itinataas namin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. You may be seated. So in our introduction, mga kapatid, I have here 5 things that today ay ating pong titignan bago po tayo dumako sa ating pong pinaka-mensahe sa umagang ito. No? At ang unang bagay na makita po natin according to our text this morning in Malachi chapter 1 is the burden of the word of the Lord. No? Yan yung unang bagay na makita po natin. This is about the burden of the word of the Lord. In Malachi chapter 1 verse 1, look at your Bible please. In Malachi chapter 1 verse 1. Unawain po nating maigi ang sinasabi po ng talata diyan sa verse 1. Ang sabi po ng Bible, please follow me your eyes. The Bible says, the burden of the word of the Lord. Look at the word burden here. The burden. When we say burden, what is that? When we say burden sa Tagalog, yan po ay kabigatan. Amen? Kung sa Tagalog, mga kapatid, this is about the burden. Sa Tagalog, ito po yung kabigatan, no, ng Panginoon sa kanyang mga salita tungo sa Israel sa pamamagitan ng kanyang propetang si Malachi. Yan ang sinasabi po ng verse 1. No? Alam niyo mga kapatid, sa tagpong ito ay makikita po natin yung burden ng Panginoon sa kanyang bansang pinili, ang Israel. No? At alam kong hindi lingid sa ating kaalaman kung ano ang karakter, kung ano ang ugali na mayroon ang bansang pinili ng Panginoon. Itong mga Hudyong ito, di ba? Kaya nandun yung tinatawag na kabigatan. No, yung kabigatan ng kalooban. Nandun yung hinagpis ng Diyos, no, sa kanyang bansang pinili, ang Israel. No? Larawan po yan mga kapatid sa magulang at sa kanyang anak. Di ba minsan kapag tayo po mga magulang may ginawang kalokohan yung ating mga anak, di ba nagiging mabigat sa ating kalooban yung kanilang ginagawang pagsalansang, no? Nagiging mabigat sa ating damdamin yung kanilang mga kasamaang ginagawa. Let's say sabihin natin halimbawa nakabuntis o nabuntis, nakulong o nakapatay. Di ba? Nandun yung kabigatan. Nandun yung burden. Amen? Sa ating kalooban. Larawan sa Panginoon, ganun din ang nararamdaman niya ng Diyos sa Israel. Dahil sa kanilang mga ginagawang hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos. Ganun din yung kabigatan ng kalooban ng Diyos sa kanyang bansang pinili. No? Kaya sinabi natin, the burden of the word of the Lord. Anyway, ano ba yung burden na yan? Mamaya malalaman po natin kung ano yung burden na yan. No? So again, in our introduction, number 1, this is about the burden of the word of the Lord. Number 2, this is about the beloved people of God. Now, the beloved people of God. Look at verse 2. Anong sabi niya ng Panginoon sa verse 2? Sundan niyo po mga kapatid. Ang sabi ng Bible sa verse 2, I have loved you. Amen? And ang sabi ng Panginoon sa Israel, minahal ko kayo.
Amen po ba? Past tense. Minahal ko kayo. Are you with me? Yan ang sabi ng Panginoon sa Israel. Saith the Lord, yet ye say, tingnan niyo po ang tugon ng mga Hudyo sa Panginoon. Yet ye say, wherein hast thou loved us? Diba? Naka-experience na ba kayo mga kapatid? Nalimbawa, ikaw young people, yung crush mo, sinabi mo, mahal kita eh. Diba? Ngayon tatanungin ka nung crush mo, anong boyfriend mo. Halimbawa, may boyfriend ka. No? Okay, girlfriend. Sinabi mo, I love you. B. Diba? Sabihin sa'yo nung B mo, saan mo ako minahal? Diba? Ganun ang larawan mga kapatid. Amen? Ganun ang larawan na makita po natin dito. Sinabi ng Panginoon, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa Israel. Pero ang kanilang tugon sa Panginoon, saan mo kami inibig? Nakita po natin, patuloy po natin basahin ng verse 2. Sabi ng verse 2, was not Esau Jacob's brother? Tingnan niyo po yung paratang ng Hudyo, ng mga Israelites sa Panginoon. Hindi ba ang kapatid ni Jacob na si Esau ang iyong minahal? Na sino si Esau? He is the father of Edomites. Amen? Kasi si Jacob, siya po yung ama ng Israel. Amen? Kay Jacob nagsimula yung Israel, yung 12 tribes. Are you with me? At dito sa verse 2, sa latter part, sabi ng Israel sa Panginoon, was not Esau Jacob's brother? Hindi ba't si Esau ang minahal mo? Pero anong tugon ng Panginoon sa latter part ng verse 2? Yet, I love Jacob. Nakita po natin mga kapatid, pagamat ikinakaila ng mga Israelites yung pag-ibig ng Diyos sa kanila, pero nandoon na patuloy na ipinahahayag ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa kanyang bansang pinili. Now, nandun yung kanyang pagpapahayag ng pag-ibig. No? Dito sa Israel, sa kanyang sa chosen nation ng Panginoon. Kaya nga po pangalawa makita po natin, this is about the beloved people of God. No, nakakita na ba kayo ng ganun tao? Na pinakitaan ninyo ng pagmamahal, inibig ninyo, but then after all, hindi na-appreciate yung pag-ibig, pagmamahal, sakripisyo, lahat ng bagay na ginawa ninyo, wala siyang natandaan. Ganun ang Israel, mga kapatid. After all the blessings and deliverance na binigay sa kanila ng Panginoon, hinati ng Diyos ang pulang dagat, tiniyo ng Diyos ang ilog Jordan, nagpaulan ng Diyos ng mana. Amen? Pero anong natatandaan pa rin ng Israel? Diba? Ano ang nakikita pa rin ng Israel? Diba? Ang laging nakikita ng Israel ay yung mga bagay na wala. Amen? Sa kanila. Hindi nila nakikita yung blessing na ibinibigay ng Panginoon. Ang Israel ay nagiging self-centered. Alam niyo, minsan mga kapatid, hindi natin namamalayan tayo bilang Kristiyano, nagiging self-centered po tayo. Dapat bilang Kristiyano, hindi ka self-centered, dapat Christ-centered ka. Amen? Dahil sabi ng Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Yan ang sabi ng Bible. At sinabi ng Bible sa Colossians chapter 2 verse 6, as ye have therefore received Christ Jesus, so walk ye in Him. Kaya kung tunay mong tinanggap si Kristo, dapat lumalakad ka ng ayon kay Kristo. Amen?
Dapat Christ-centered ka, hindi ka self-centered. Ang Israel, ganun eh. O, sa kabila ng lahat ng blessings, sa kabila ng lahat ng magagandang bagay na ipinakita ng Diyos, ipinamalas ng Panginoon sa kanila, but still, nandun pa rin yung tinatawag na discontentment sa kanila. No? Wala silang appreciation sa Panginoon. No? Pero ang makita po natin maganda rito, mga kapatid, they are the beloved people of God. Hello, you with me? Like you. Amen? You are a beloved people. We are a beloved people. Amen? Beloved people of God. Kaya huwag tayong magiging self-centered, mga kapatid. Pag ang isang bagay ay para sa gawain ng Panginoon, huwag nating hahadlang ang sarili natin. Amen? Huwag tayong mag-i-spare. Huwag tayong magdadalawang isip. Huwag tayong magpapaliban. Bakit? Sa Panginoon yan. At ang lahat ng bagay na meron sa atin at magkakaroon pa tayo, yan ay sa Panginoon. Tayo'y katiwala lamang ng Diyos. Yan ang hindi nakita ng Israel. No? So again, in our introduction, number 1, this is about the burden of the word of the Lord. Number 2, this is about the beloved people of God. Number 3, this is about God's hatred and judgment to Esau, or Edomites, to the Edomites. Malakay chapter 1 verses 3 to 4. Nandiyan na po kayo? Anong sabi ng verse 3? Sabi ng Bible sa verse 3? Follow me. Sabi niya, and I hated Esau, and laid his mountains and his heritage waste for the dragons of the wilderness. Nakita niyo po yung judgment ng Panginoon kay Esau? No? Ano ba nangyari? Bakit ganoon yung naging judgment, yung naging hatol ng Diyos kaagad kay Esau? No? Maliban sa ibinenta niya yung kanyang birthright kay Jacob. Kasalanan yun eh. Yung ginawa niya yun eh. Amen? Kasalanan nyo. Diba? O ngayon, nung matauhan siya, mahimasmasan siya sa ginawa niya, anong gusto niyang gawin? Gusto niyang patayin si Jacob. Amen? The which is, nabasbasan ng kanyang amang si Isaac. Amen? At nagsilbing pagmumula ng lahi ng 12 tribo ng Israel. Ito nagkamali ito si Esau. Kaya ang hatol ng Panginoon sa kanya, diyan makita po natin, namuhian niyo sa kanya. You see the word hated here? The word hated. Sabi ng Bible, and I hated Esau, and laid his mountains and his heritage waste for the dragons of the wilderness. Diba? Terrible, mga kapatid. Ang naging hatol ng Diyos dito kay Esau. And look at verse 4, please. Sabi yan, whereas Edom saith, we are impoverished. You see the word impoverished? No? Yan ang naging hatol ng Diyos kay Esau. Kung kaya't yung kanyang lahi, yung Edomites, nagsasuffer sila. Lagi silang kinakawawa na mga nakapalibot sa kanilang bansa. Kumbaga sila yung pinakamahina. Amen? Sila yung laging kawawa. Sila yung salat. No? Kumbaga sa tingin ng ibang nasyon, sila yung mga hampas lupa. Impoverished. But we will return and build the desolate places. Thus saith the Lord of hosts, they shall build, but I will throw down. Nakita niyo ba mga kapatid? Habang nagbibuild ang lahi ni Esau, yung Edomites, kung ano man yung kanilang ginagawa, yung kanilang ini-establish, sisirain din ng Panginoon. No? I-destroy din ng Diyos. Yan ang sabi nito ng Bible sa verse 4. But we will return and build the desolate places. Thus saith the Lord of hosts, they shall build, but I will throw them, and they shall call them the border of wickedness. Kasunod po tayo. And the people against whom the Lord had indignation, you see the word here, forever. You see the word forever? Habang buhay.
Kaya habang nabubuhay ito, mga Edomites na ito, mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, lasap nila yung kahirapan, lasap nila yung hatol ng Diyos. Amen? Dama nila. No, mula laman hanggang buto, yung hatol ng Diyos sa kanila. Nakita po natin yung indignation ng Panginoon, talagang nakatuon sa kanila yung indignation ng Diyos. And that is God's hatred and judgment to Esau. No? Sa kanyang lahi, sa Edomites. No? And number 4, here in our introduction, number 4, look at number 4, in verse 5, this is about witnessing God's glory. Witnessing God's glory. Nandiyan na po kayo? Ano sabi ng verse 5? And your eyes shall see. You see the word see here. And your eyes shall see. Ang tinutukoy nito ng Diyos ang Israelites. Sabi ng Panginoon, at makikita ng inyong mga mata. Amen? Sabi diyan sa verse 5, and ye shall see, and your eyes shall see, and ye shall say, the Lord will be magnified from the border of Israel. Nakita niyo po? Yan ang sabi ng Panginoon. No? Na sa araw na ito, makikita ng inyong mga mata at inyong sasabihin na, sabi niya sa verse 5, no? Ang Panginoon ay maluluwalhati sa pagitan ng Israel. Amen? This is about witnessing God's glory. At makita po natin dyan sa verse 5 kung paano nasaksihan ng Israel yung glory ng Panginoon. No? Diyan sa pagitan ng Israel. From the border of Israel. And number 5, this is about the sin of the priesthood. The sin of the priesthood. Look at verse 6. Verse 6 and 7. Nandiyan na po kayo? Ano sabi ng verse 6? A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts, you are priests that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? Nakita niyo po yung pagmamaang-maangan nitong mga Israelites na ito sa mga bagay na kung saan ay sinasabi ng Panginoon sa kanila. Look at verse 7. Ano sabi ng verse 7? The Bible says, ye offer polluted bread upon mine altar, and ye say, wherein have we polluted thee? You see that? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. Amen? Yan ang sabi ng Panginoon sa Israel, sa verse 7, ye offer polluted bread upon mine altar. No, kayo naghahain ng maruming tinapay sa aking altar. And you say, wherein have we polluted thee? Nakita niyo po yung pagkakaila, yung pag-aalinlangan ng mga Hudyong ito, na pagka minsan sa buhay natin, makita natin ang ating sarili, na kapag ka nangungusap ang salita ng Diyos, nandun ang ating pagmamaang-maangan. Nandun yung ating pagkakaila. No? Nandun na tayo tinutuwid ang salita ng Diyos, pero minsan nagja-justify pa rin tayo. Sinabi na ng Panginoon na mali ang ginagawa mo. Ay, hindi naman. Depende lang yan. Hello, are you with me? Yan ang nangyari dito, mga kapatid. At makita po natin na sinalaula po ng mga priest yung templo ng Diyos, yung altar ng Diyos. Diyan sa verse 7, he offered polluted bread upon mine altar. Amen?
Sino tinutukoy niyan sa verse 6? O priest that despise my name, and you say, wherein have we despised thy name? Diba? Nagmamang-mangang pa. Sinabi na nga ng Diyos, diba, na itong mga priest na ito ay kanilang hinahamak yung pangalan ng Diyos, pero nandun pa rin yung kanilang pagkakaila. Kaya nga ngayong umagang ito, mga kapatid, today and this morning, let me preach to you the title of the Lord's message, which I entitled, Polluted Bread. Polluted bread. You know, when we say polluted bread, it is a bread that is contaminated, unclean, filthy, defiled, and harmful. And you know, in today's Christianity, listen to me carefully. In today's Christianity, sad to say, it is normally happening, mga kapatid. They serve God, they worship God, they sacrifice for God, and they give for God. But all of these things are performed using this polluted bread. That is why the Lord is pleading for justice, seeking His honor and glory. And whosoever will continue to pollute the things of the Lord shall not escape and will be punished. That is why today we need to take heed of ourselves, brethren, and learn from God's Word for you to be aware and become vigilant in our service to God. And today, I have here and this morning 4 things. 4 things that will give us the idea of what we should avoid in our service to God. Now, 4 things that will gives us the idea of what we should avoid. 4 na bagay na dapat nating iwasan sa ating pong ginagawang paglilingkod sa Panginoon. No? Ano ba yung 4 na bagay na yan? Hindi na natin patatagalin pa. Well, number 1, don't offer to God a polluted bread of normalness. Don't offer to God a polluted bread of normalness. When we say normalness, sa Tagalog, ito yung pagiging pangkaraniwan na lamang. Amen? Or routine. Hello, are you with me? Again, don't offer to God a polluted bread of normalness. Sapagkat minsan, mga kapatid, hindi natin namamalayan na sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon, ang ino-offer natin sa Diyos na service ay yung maruming tinapay. Amen? Yung polluted bread, yung contaminated na tinapay. Hello, are you with me? Asa si, Brother, Brother Eddie, makisuyo ako, Brad. Nakakita na po ba kayo ng polluted bread? Gusto nyo makakita ng polluted bread? Ba't pakikuha nung tinapay ro na nasa plastic? So may hollow blocks. Nakita mo, Brad? Wala na, tinapon na. Polluted na kasi. No? Gagawin ko sanang illustration kaya nilagay ko ron eh. Ay tinapon. No? Para makita nyo sana kung anong ibig sabihin o kung anong itsura ng polluted bread. Aka na, Brad. Ito ang itsura ng polluted bread, mga kapatid. Ngayon, etong hinanakit ng Diyos.
sa mga pari ng Israel. Ang sabi ng Panginoon, all priests that despise my name, ye offer polluted bread upon mine altar. Ngayon, sa literal na pagsasalarawan, mga kapatid, makikita po natin yung larawan o yung itsura ng isang polluted bread. No? Tapos ngayon, ikaw na Kristiyano, naglilingkod ka sa Panginoon, i-offer mo sa Diyos polluted bread. Hello, are you with me? So don't offer polluted bread unto God. Number one, don't offer to God a polluted bread of normalness. Kasi minsan sa ating Kristiyano, mga kapatid, hindi natin namamalayan na o-overwhelm po tayo sa ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. Minsan, yung Lord's Day, yung Sunday, tila ba parang nagiging routine na lamang sa atin. Amen? Minsan, magugulat ka na lang sa sarili mo, ay, linggo pala ngayon. Diba? Sunday pala ngayon. Parang hindi mo ina-anticipate yung araw ng linggo, amen? Na ang dating sa'yo, nagiging routine na lamang, ay linggo ngayon pupunta ako ng church. Diba? Ganun na nangyari, mga kapatid. Alam nyo, sa bagay na yan, may danger po na tayo makikita. If we continue to offer polluted bread of normalness sa Panginoon, meron pong danger dyan. Now, meron tatlong bagay na tayo makikita ngayong umagang ito. If we continue to offer unto the Lord polluted bread of normalness, take note of this, the devil will take away the following. Ano yung following niya? Tatlong bagay. Letter A, yung tinatawag na excitement. Aalisin ng diablo yan. Amen? Bakit? Kasi laging ino-offer mo sa Panginoon polluted bread. Kaya ikaw, sa tuwing sasapit ng linggo, pag pupunta ka ng church, hindi ka excited. Di ba? Hindi ka nagmamadali. Kaya okay lang minsan sa'yo na late ka na pupunta ng church. Wala kang pakialam. Amen po ba? Bakit? Kasi polluted bread lang ang ibinibigay mo sa Panginoon. Maruming tinapay. And that is what we call polluted bread of normalness. Na tila para sa iyo, ang araw ng linggo hindi espesyal. Ito'y pangkaraniwang araw lang para sa iyo. Diba? Kaya ang panganib doon, mga kapatid, aalisin ng diablo yung tinatawag na excitement. Kaya pupunta ka ng church, hindi ka na masaya, no? Hindi ka na nag-e-enjoy. Nakaupo ka dyan pero para kang tuod na hindi maipinta yung sarili mo, di ba? Wala kang involvement, wala kang, di ba? Wala kang spark. Amen? Na kahit na nagkakasayahan na rito, nagagalak ng bawat isa, para ka dyan tuod. Amen? Bakit? Kasi hindi ka excited every Sunday. Yan ay dahil ang inaalay mo sa Panginoon, sa kanyang altar, ay maruming tinapay. You offer polluted bread of normalness. Kaya ang diablo ay nagkakaroon ng chance na alisin sa iyo yung excitement tuwing ikaw ay pupunta ng church. Kaya pag sasapit yung Sunday, no? Minsan naiinis ka na, inaasa ka, ano ba yan? Linggo na naman. Pupunta na naman sa church. Kung pwede lang para sa'yo, hindi na mag-Sunday eh. Hanggang Saturday na lang. Amen po ba? Huwag niyo po ako mapagmamalian, mga kapatid. Let us face the reality. Amen? Let us face the truth. You know why? Because the truth shall set you free. Ngayon, kung hindi mo aakapin kung ano yung katotohanan, patuloy kang mamumuhay sa kasinungalingan. Diba? Oh, yan ang danger, mga kapatid. Aalisin ng diablo yung kagalakan, yung excitement sa iyo.
Okay, pagsasapit ang Sunday, wala nang dating sa iyo. Parang normal na lang. No? Kasi naging routine na lang na pag Sunday pupunta ng church, pag Sunday pupunta ng church, pag Sunday pupunta ng church, ganun na lang ang nagiging daloy ng buhay ng iyong pagiging Kristiyano. Na wala ng excitement na makita sa iyong ginagawang pag-ministeryo sa gawain ng Panginoon. Hello, are you still with me? Pangalawang bagay na makita po natin under ng number 1. Letter A, excitement. Letter B, joy. The devil or the enemy will take away the joy in your service. Diba? If we continue to offer polluted bread unto God, the devil will take away our joy. Amen? Kaya minsan, pupunta ka ng church, hindi ka masaya. No? Pagdating mo dyan, nakaupo ka, nakasimangot ka. Diba? Bakit? Kasi walang kagalakan eh. Walang joy. Para sa iyo, parang normal na araw lang ang Sunday. Kaya hindi ka masaya. Amen? Minsan nga, mas masaya ka pa sa school eh. Minsan, mas masaya ka pa sa trabaho. Kaya pagdating ng Sunday, minsan, dahil tinuturing mo na parang normal lang ang lahat, pangkaraniwan lang ang lahat pag linggo, kaya hindi ka masaya. Dapat pag araw ng linggo, mga kapatid, tinuturing natin itong espesyal. Sapagkat ito'y araw ng Panginoon eh. Amen po ba? Hello, you with me? Di ba pag birthday mo, masaya ka? Naghahanda ka pa nga eh. Oh. May regalo. Huwag tayo rin sa mga killjoy na ayaw maghanda pag birthday. Hindi nagsasaya. Kasi merong gano'n eh, di ba? Oh. Pero ako siyempre, no, yung tayo po'y pagkalooban ng Diyos sa panibagong buhay, yun po'y kagalakan, di ba? Lalo't higit yung araw ng Panginoon, Lord's Day yan eh. Araw ng Panginoon, dapat tayo magalak, masaya, kaya every time na tayo pupunta ng church, dapat nandun yung joy. Nandun yung kagalakan sa ating puso na tayo aawit sa Panginoon. Kaya kapag ikaw ay umawit sa Panginoon, nandun yung iyong kagalakan. Diba? Na kapag nagpaawit yung song leader dito, talagang todo bigirin yung awit mo sa Panginoon. Ang problema, yung song leader dito, malalagot na yung litid sa leeg. Ikaw, hindi pa rin marinig yung boses mo. Diba? Nag-aawitan na, masaya ang lahat. Ikaw, to God be the glory. Diba? Pag sa video, okay ka kumanta. Akala mo, malalagot yung litid sa lalamunan mo eh. Tapos pag para sa Panginoon, malungkot ka umaawit. Hello, are you still with me? Saan ba galing yung boses mo? Amen? Saan ba galing yung hininga, yung buhay? Saan ba galing yung lahat ng meron sa atin? Hindi ba sa Diyos? Oh. Dapat every time na tayo po'y sasamba sa Panginoon, masaya tayo. Amen? Dahil wino-worship natin yung Diyos na kung saan ay lumikha sa atin. Yung Diyos na nagbigay ng lahat ng pagpapala sa ating buhay. Dapat, every time na tayo ay sasamba sa Diyos, every Sunday, masaya tayo. Dapat nandun yung joy, amen? Oh, dapat hindi lang chicken ang may joy. Amen? Dapat hindi lang sabon ang may joy. Dapat ikaw na Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon, meron ka ring joy. Yun mga kapatid. Dahil wag po natin kakalimutan na ang isang taong tunay na nakakilala sa Panginoon, meron po yung bunga ng banal na Espiritu. And what is the fruit of the Spirit? Love, joy, peace, long-suffering. Diba? Oh, doon lang sa joy. Diba? Kaya kung ligtas ka, sinasabi mong ikaw ay nasa Panginoon, dapat tuwing sa Sabbath at Linggo, masaya ka. Pupunta ka sa church na nakangiti. Amen? Pastor, ang daming problema. Huwag mo intindihin yung problema. Amen po ba? Meron kang Diyos.
Hello, you with me? At isa pa mga kapatid, yung bunga ng banal na spirito na yun dapat nagmamanifest yun sa atin. Hindi yan sinabi lang ng Bible. Amen? Dapat yan ay nagmamanifest sa buhay natin. Na kung ikaw ay tunay na Kristiyano, dapat masaya ka, nagagalak ka tuwing ikaw ay sasamba sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin. Ano man ang ginagawa mo para sa Panginoon, dapat nandun yung joy, nandun yung kagalakan. Pero mga kapatid, uulitin ko po, once na ang isang Kristiyano ay nag-o-offer ng polluted bread sa Panginoon, no? Aalisin ng diablo yung tinatawag na kagalakan sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. So don't offer polluted bread of normalness. No? Dahil hindi natin namamalayan, yung excitement, yung joy ay nawawala sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. And letter C, ang katlong bagay na makita po natin dyan sa number 1. Letter C, the devil will take away, letter C, the sincerity in our service to God. No? Kaya minsan, ikaw na Kristiyano, pupunta ka sa church, hindi ka seryoso. Nandiyan ka pero hindi ka seryoso. Amen? Hindi ka seryoso sa ginagawa mo. Diba? Kaya minsan, yung mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon, binibiro-biro mo. Diba? Bakit? Dahil para sa'yo, pangkaraniwan lang ang lahat. Yun ay dahil ang ino-offer mo sa Diyos, polluted bread. Diba? Kaya every time na may ginagawa, may worship, may gathering, o may anumang activity sa church, hindi ka seryoso. Hindi ka nagsiseryoso. Dahil para sa'yo, pangkaraniwan lang ang lahat. That is what we call polluted bread of normalness. Diba? Kaya pag umawit ka sa Panginoon, hindi ka seryoso. Pag nakikinig ka ng salita, hindi ka seryoso. Diba? Nagpipreach dito, nakikipagkwentuhan ka sa katabi mo. Diba? Nagpipreach dito, kumakain ka. Hindi ka seryoso eh. Amen po ba? Nagpipreach dito, nagsusuklay ka. Sa school mo gawin yan. Diba? Sa trabaho mo gawin yan. Pag sa trabaho, ang galing-galing natin, napakasigasig natin. Seryoso tayo. Sa pag-aaral, seryoso tayo. Pero pag sa Panginoon, okay lang na hindi. Take heed of yourselves. Brethren, don't offer to God a polluted bread of normalness. Yan ang aalisin ng diablo mga kapatid, yung sincerity. Kaya minsan namamalayan mo, nagsaserve ka sa Panginoon, pero hindi ka na seryoso. Minsan, dinadaan mo na lang sa biro ang lahat. Huwag kapatid. No? Walang pleasure ang Diyos sa ganyan. No? Are you still with me? So again, don't offer to God polluted bread of normalness. Because the devil will take away our excitement, our joy, and sincerity in serving the Lord. And number 2, don't offer to God a polluted bread of idleness. No? Don't offer to God a polluted bread of idleness. You know, the reasons why we became sluggard is because, letter A, we became overconfident sometimes. No? Yan ang nangyayari. Kaya minsan, ang Kristiyano ay nagiging tamad
sa gawain ng Panginoon, minsan nagiging overconfident. Ay, ligtas na naman ako eh. Safe na naman ako eh. Kaya okay lang, hindi na ako sasama ng soul winning. Di ba? May buhay na wala hanggan naman eh. Hindi na muna ako magbabasa ng Bible, hindi na muna ako magpe-pray masyado. Okay lang yung konting basa. No? Okay na yun. Ligtas na naman ako eh. Pag binawian ako ng buhay, sa langit naman ako pupunta eh. Diba? Minsan na-overconfident tayo. Amen po ba? Diba? Kaya marami sa atin hindi nag-i-involve sa ministry, hindi nag-i-involve sa mga activities sa church. No? Bakit? Dahil yun ang iniisip. Amen? Nagiging overconfident. Okay lang sana kung sa tama, pero ang problema mali. Amen? O yun ang reason kung bakit maraming Kristiyano nagiging tamad sa panahon ngayon. Diba? Dahil para sa isang Kristiyanong tamad, no, okay na siya ligtas. Wala na siyang gagawin. Antayin na lang yung pagbabalik ng Panginoon. Ay kapatid, tandaan po natin, hindi po tayo iniligtas ng Panginoon para maging tagabutas ng upuan. Hindi ka tinubos ng Diyos para, alam niyo, magpainit lang ng upuan. Hello, you with me? Hindi ka sinave ng Panginoon para magpa-cute lang sa church. Para makipaglandian. Hello, are you with me? Kaya minsan, yung iba pupunta na lang sa church para makita yung kaibigan, para makita yung gusto nila makita si Christ. Hello, are you with me? Para makisimpatya, makibalita, hindi na seryoso. No, kaya minsan na nangyayari, ang Kristiyano, dahil nag-o-offer ng polluted bread sa Panginoon, no, hindi na nagkakaroon ng tinatawag na kaseryosohan sa gawain. At ang isang bagay na gusto ko hindi niya yung umagang ito is yung tinatawag na polluted bread of idleness. No, dahil yan ang problema minsan sa church, mga kapatid. Minsan yan na nagiging sakit ng simbahan. No, hindi lang sa ating simbahan, maraming simbahan, mga kapatid, na minsan ito po'y nagiging sakit na mga Kristiyano'y nagiging tamad sa gawain. Diba? Mga kapatid, maging mapagbantay po tayo sa ating mga sarili, sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi natin namamalaya, nagiging overconfident po tayo. Diba? Magkaroon tayo ng concern, magkaroon tayo ng malasakit sa gawain ng Panginoon. No? Kung malalaman mo lang ang dahilan kung bakit ka iniligtas ng Diyos, hindi ka magiging tamad sa gawain ng Panginoon. No? Hindi yung nakatingin ka sa akin, nagsasalita ako rito, naririnig mo yung sinasabi ko, pero hindi mo naman naiintindihan kung ano yung sinasabi ko. Hello, are you with me? Dapat alam mo, naririnig mo at naiintindihan mo kung ano ang sinasabi ko. Dahil magiging mahirap para sa ating mga kapatid kung hindi po natin naiintindihan ang isang bagay. Lalo na ang ginagawa nating pagmiministeryo sa gawain ng Panginoon. Diba? Kaya minsan maraming Kristiyano ang nasa simbahan pero hindi nila naiintindihan kung bakit sila nasa church. Diba? Pupunta ng church every Sunday pero hindi nila minsan alam kung bakit sila nandito. Diba? Walang tihak na layunin. Hello, are you with me? Yung sinasabi natin kanina na naging routine na lang. Naging pangkaraniwan na lang. Diba? Na minsan, wala nang ginugaw lang Kristiyano. Diba? Alam niyo mga kapatid, ako'y naniniwala na narito tayo sa church para matuto ng salita ng Diyos. Amen po ba? We're here to learn from God's Word.
Yan ang dahilan kung bakit tayo narito, para tayo matuto, lumago sa ating spiritual na buhay, at ang ating buhay, mga kapatid, ay hubugin ng Diyos. Yan ang layunin kung bakit tayo narito at every Sunday pumupunta tayo ng church. Amen? Hindi para makipagchismisan, hindi para ma-entertain, o hindi para ma-satisfy yung sarili mong kagustuhan. Yun ay dahil para mag-glorify natin ang Panginoon. Maibigay natin yung glory sa Diyos. Kaya po tayo narito every Sunday. Amen? Kaya nga tayo nag-worship sa Panginoon eh. Dahil ang layunin natin, maibigay yung glory sa Diyos. Sa Kanya lang, hindi sa atin. Amen? Kaya nga every time may aawit dito, magbibigay ng song offering, di ba? Ang papuri sa Panginoon. Sa Diyos. Hindi sa atin, mga kapatid. No? Blessing dahil tayo ginagamit ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Pero ang glory palagi ay sa Diyos. No? So again, don't offer to God a polluted bread of idleness. No? Ano yung minsan nagiging dahilan bakit nagiging tamad ang Kristiyano sa gawain? Letter A, nagiging overconfident. Letter B, listen to me carefully. Letter B, yung tinatawag na carelessness. Now, this is one of the reason why. Bakit maraming Kristiyano ang hindi nagiging effective sa gawain ng Panginoon? Dahil nagiging careless. Palaging isinasawalang bahala ang gawain ng Panginoon. Kaya minsan okay lang pag may mga activities sa church, may gawain, okay lang na hindi ma-involve. Diba? Nandun yung carelessness. Amen po ba? Hindi nagiging aware sa mga mahahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Ang gawain ng Panginoon, mahalaga po yan. Amen po ba, church? Mahalaga po ang gawain ng Panginoon. Are you with me? Sapagkat yan ay gawain ng Panginoon, hindi gawain ng tao yan. Tayo hindi naglilingkod sa tao, kundi tayo ay naglilingkod sa Diyos. We're not men's pleasers. Amen? Ang ating nilulugod, ang ating niluluwalhati ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya anuman ang ginagawa natin sa church, inside and out of the church, yan ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Para sa glory ng Panginoon. Ginagawa natin yan para ma-please natin ang Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Yan ang saysay ng buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga sinabi ng Panginoon, di ba, sa Matthew 5:16, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Yun ang purpose ng ating pagiging Kristiyano, mga kapatid. Luwalhatiin ng Diyos na nasa langit. Kaya nga tanong ngayong umagang ito, kumusta buhay mo? Kamusta ang iyong pananampalataya? How's your spiritual life, kapatid? Healthy pa ba? Humihinga pa ba? Nagsusurvive pa ba? O baka kailangan na ng revival? Hello, are you with me? Alam niyo ba kung anong nangangailangan ng revival? Yan yung mga Kristiyano naghihingalo na spiritual. Kaya nga revival eh. Siya kayo nakakita ng malakas na nire-revive. Punta kayo ng ospital, sino yung nire-revive? Di ba yung 50-50? Amen po ba? Yung 50-50 na, yun yung nire-revive ng doktor. Hello, are you still there? Are you still listening? Diba? Don't offer to God a polluted bread of idleness. Mga kapatid, wag po tayong maging tamad sa gawain ng Panginoon. Wag po tayong maging patumpik-tumpik sa gawain ng Panginoon. Napakahalaga po ng gawain ng Panginoon. Salamat dahil tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng pribilehiyo. O, pahalagahan po natin yan. Samantalahin natin ang pagkakataon na tayo ay makapaglilingkod sa Panginoon dahil hindi lahat ng tinawag ay napili. Amen?
Maraming tinawag, pero hindi lahat ay napili. Are you with me? Kaya mga kapatid, pahalagahan natin ang ministry. Pahalagahan natin ang ginagawa nating serbisyo sa Panginoon. Kaya nga ang ating tema sa anniversary is reasonable service. Amen? Kaya nga ngayong umagang ito, masasabi mo ba sa sarili mo na ang naibibigay mong pagsiservisyo sa Panginoon ay makatwirang paglilingkod o makatwirang pagsiservisyo sa Diyos? No? Ikaw lang ang makakapagsabi niyan sa sarili mo. Kung tama ba yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon. Diba? Dahil ikaw ang nakakalam kung anong ginagawa mo sa araw-araw. But I am telling you mga kapatid, don't offer to God a polluted bread of idleness. Diba kaya nga sabi ni Paul, not slothful in business. Amen? But be burnt in spirit. Oh, nandun yung alab, yung siklab, no, yung sigasig sa ating ginagawang pagmiministeryo sa gawain ng Panginoon. Kaya young people ka, kay adult, no, dapat makita sa iyo yung sigasig sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Yan ang reason kung bakit kayo niligtas ng Panginoon. Diba? Oh, dapat naiintindihan po natin yan. Diba? Oh. Hindi yung nakikinig po tayo pero hindi naman natin naiintindihan yung kung ano yung ating naririnig. Mahalaga na binubulay po natin kung ano yung ating naririnig. Amen? Kaya maraming Kristiyanong hindi nagiging effective sa gawain ng Panginoon dahil hindi nila naiintindihan ang purpose ng Diyos. Look at Ephesians chapter 5, please. Ephesians chapter 5. Mahalaga na iintindihan natin ang ginagawa po nating paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Pangit na hindi, mga kapatid. Hindi po maganda na hindi natin naiintindihan ang ating ginagawang paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Sapagkat may danger po dyan. Ang danger po dyan, minsan, mga kapatid, makita po natin, no, una, nagiging tamad tayo sa gawain. Pangalawa, tayo hindi nagiging effective sa gawain ng Panginoon. Diba? Dahil hindi natin naiintindihan eh. Nandiyan na po kayo. Ephesians chapter 5, please. Verse 15. Nakita po natin? Oh. Verse 14. Simulan natin sa verse 14. Ano sabi dyan? Sabi ng verse 14, wherefore he said, nakakasunod po tayong lahat? Okay, nakakasunod po lahat? Yan, sabi ng verse 14, wherefore he saith, awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Eh kapatid, ikaw ay tinubos ng Diyos. No? Tinubos ka ng Panginoon, at ikaw ngayon ay pinagkalooban ng Diyos ng kaligtasan. No? Sabi ng out of darkness, mga kapatid, tayo po ay binigyan ng Diyos ng liwanag. Amen? At yung liwanag na yan ay dapat makita sa atin, dapat na mag-manifest sa buhay natin. In verse 15, look at verse 15, sabi ng Bible, see then that ye walk circumspectly. Na dapat nating makita na tayo bilang Kristiyano, bilang mga mananampalataya, bilang mga na kay Kristo, ay lalakad tayo ng wasto sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng isang matalino. Kaya ako'y naniniwala ng ang anak ng Diyos, matalino po yan. Amen? Dahil ang Diyos palaging may wisdom na ipinagkakaloob sa atin. Are you with me? Verse 16. Ano sabi niyan? Redeeming the time because the days are evil. Amen? Yan ang sabi ng Panginoon para hindi mabaliwala ang ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Samantalahin natin yung oras. Samantalahin natin yung panahon. Wala tayong aaksayahin. Are you with me?
Kaya habang tayo humihinga pa, tayo malakas pa, nakakapaglakad ka pa, nakakapagsalita ka pa, maglingkod ka sa Panginoon. Dahil darating yung time na kahit gusto mong maglingkod sa Panginoon, pero hindi na pwede, wala ka nang magagawa. Diba? Kasi maraming nangangatwirang Kristiyano na sinasabi nila, ay, saka na ako maglilingkod sa Panginoon kapag nasa 40s na ako. Kapatid, no? Hindi naman sa pag-ano. Pero, ang tanong, no? Sa palagay mo, aabot ka pa kaya ng 40s? Diba? Tandaan natin, hawak ng Diyos ang ating mga buhay. In a snap of a finger, mga kapatid. No? Pwedeng kitli ng Diyos. Pwede kang mabuwal dyan sa iyong kinalalagyan. Kung nanaisin ng Panginoon. Diba? Kahit sino ka pa, kahit congressman ka pa, presidente ka pa, o sino ka mang tao. Diba? Kapag niloob ng Diyos na ikaw ay mabuwal at bawian ng buhay, wala kang magagawa. Yan ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 9 verse 27, and as it is appointed unto man once to die. Amen? But after this, the judgment. Mamamatay ka at haharap ka sa Diyos sa paghuhukom. Diba? Oh. Kaya mahalaga na sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon, nauunawaan po natin yung ating ginagawang paglilingkod. Amen? Hindi nandito tayo, ang dating parang nakikisimpatya lang tayo. Amen? Parang nakikisabay lang tayo. Pero ang totoo, hindi naman talaga natin naiintindihan. Yun ang gusto ko pong makuha natin, mga kapatid. No? Mahalaga na anumang ginagawa nating bagay para sa Panginoon, ay tiyak nating naiintindihan. Hello, you with me? Tiyak nating naiintindihan. Umaawit ka sa Panginoon, dapat alam mo kung bakit. Nagbabasa ka ng Bible, dapat alam mo kung bakit. Nananalangin ka sa Panginoon, dapat alam mo kung bakit ka nananalangin. Yun ang ibig ko po sabihin. Oh, nandito kayo, nakikinig kayo ng mensahe ng Panginoon, dapat alam niyo kung bakit din. Diba? Kasi minsan, pag hindi natin alam, ang nangyayari, Zimbabwe lang. Amen po ba? Simba uwi, Simba uwi, Simba uwi. Kaya tinawag na Zimbabwe. Nagiging routine na lang. Pagsapit ng linggo, darating sa church, uupo, pagkatapos uwi. Wala nangyayari. Hindi lumalago, hindi nagiging epektibo sa gawain ng Panginoon, hanggang ngayon tamad sa ministry. Bakit? Kasi Zimbabwe. Hindi na iintindihan kung ano ang tunay na layunin ng Diyos. Kaya sa verse 17, tingnan niyo po mga kapatid, sabi ni Apostle Paul. Ang sabi ng verse 17, the Bible says, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of, yun, mga kapatid. Yun ang tumpak na gusto ko po sabihin sa ating lahat. Diba? Yung sinabi ni Apostle Paul, wherefore be ye not unwise. Huwag po tayong maging hindi matalino. Amen? Kundi sabi dyan, atin pong unawain kung ano yung kalooban ng Diyos. No? Dapat yan ang lagi mong tinatanong sa sarili mo, lagi mong tinatanong sa Lord, ano po bang kalooban nyo para sa akin? Diba? Dapat yan yung lagi nating itinatanong sa Diyos. Ano bang kalooban ng Panginoon sa buhay ko? Diba? Hindi lagi mo yung tinatanong, ano bang ulam mamaya? Diba? Ano kaya magandang palabas mamaya? Diba? Saan kaya ako pupunta mamaya? Diba? Wala ka ng ibang inisip kundi pleasure. Amen? Puro worldliness. Yan ang reason minsan mga kapatid kung bakit ang Kristiyano ay nagiging tamad sa gawain ng Panginoon. No? Number 1, nagiging overconfident. Letter B, nagiging careless. Bakit careless? Kasi hindi naiintindihan kung ano yung layunin ng Diyos. Kaya nagiging careless. Bakit? Hindi alam eh. Oh. At panghuli dyan sa number 2. No? If you offer polluted bread of idleness to God, ito yung reason kung bakit nagiging tamad ang Kristiyano, no?
Letter C, yung tinatawag na ignorance. No? Minsan ito yung ginagamit ng Kristiyano. Kaya minsan di nagiging effective sa gawain, kaya minsan nagiging tamad sa ministry. No? Kasi nandun yung ignorance. Ay, hindi ko alam eh. Ay, ganun pala kapag dapat pala babalik pala ng hapon ng linggo kapag umatin ka ng umaga. Hello, are you with me? Dapat pala isang araw ang para sa Panginoon. Dapat pala pag Wednesday umaattend ng prayer meeting. Dapat pala bilang Kristiyano nag-aakay ka ng kaluluwa. Hello, are you with me? Dapat pala pag Kristiyano ka, naglilingkod ka sa Panginoon. Diba? Kaya yung makita natin sa Israel nandun yung ignorance sa kanila. Kaya kita nyo ano sabi ng Panginoon, I have loved you. Pero sabi nila, saan mo kami minahal, Panginoon? Nandun yung ignorance sa kanila. Balikan po natin yung ating text. Malakay, please. Malakay chapter 1. Malakay chapter 1 verse 6. Nandiyan na po kayo. Ano sabi ng Panginoon sa verse 6? A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is mine fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name. Pero tingnan yung tugon ng Israel. And ye say, wherein have we despised thy name? Nakita niyo po yung ignorance, mga kapatid? Panginoon, saan namin hinamak ang iyong pangalan? Napakaliwalag na sinabi ng Panginoon, O priest that despise my name. Diba? Ano bang ginawa ng mga paring ito, nitong mga priest na ito sa verse 7? Verse 7 na sabi niyan, Ye offer polluted bread upon mine altar, and ye say, wherein have we polluted thee? Napakaliwanag na sinabi ng Panginoon, kayo naghain na mga maruruming tinapay sa aking altar. Pero tingnan nyo yung response ng Israel, nandun yung ignorance. Panginoon, paano namin dinungisan? Paano namin dinumihan yung iyong altar? Hello, are you with me? Tingnan nyo po sa verse 7, sa latter part. At tingnan niyo po yung pagmamaang-maangan nila. Diba? Sa verse 7. Ano sabi diyan? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. Nandun yung ignorance. Pagmamaang-maangan pa tapos sasabihin pa, kaya tuloy ang nangyari, yung hapag ng Panginoon ay kasuklam-suklam. No, contemptible. No? Pero hindi nila alam na yung pagiging kasuklam-suklam nung hapag ng Diyos, yun ay dahil sa kanila. Sa kanilang pag-o-offer sa Diyos ng maruming tinapay. Hello, are you with me? Kaya bilang Kristiyano, mga kapatid, dapat aware tayo. Huwag nating i-o-offer sa Panginoon yung polluted bread. Diba? Dahil ayaw ng Diyos yun Huwag mong i-despise ang Panginoon. Don't despise His name. Diba? At huwag kang magmaang-maangan. Hello, are you with me? Yan ang hindi natin napapansin minsan because of our ignorance. Nagiging tamad sa ministry, hindi nagiging epektibo kasi nandun yung ignorance. Yan ang makita po natin sa mga Israelites. Kaya nandun yung burden ng salita ng Diyos kay Malakay na nagpahayag dyan sa chapter 1 ng kanyang mga hinanakit dito sa bansang kanyang pinili. No? Hello, are you still with me? Oh. Eh yan ang danger, mga kapatid. No? Maging mapagbantay po tayo. Take heed of ourselves, brethren. No? Huwag po tayo maging overconfident. Huwag po tayo maging careless. Huwag po tayo maging ignorant. No? Sinabi ni Apostle Paul yan, amen? And be ye not ignorant. Diba, brethren? Sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto.
Diba? Huwag po tayo maging ignorante sa ating pong ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Dahil yan ang magiging dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang nagiging hindi epektibo sa gawain ng Panginoon. Again, number 2, don't offer to God a polluted bread of idleness. Puro polluted bread ito. Diba? At least, mga kapatid, sa umagang ito, nalalaman natin kung ano yung mga bagay na dapat natin iwasan. Mga bagay na hindi natin dapat gawin sa Panginoon. O ngayon, alam mo na dapat hindi ka mag-ain ng maruming tinapay sa Diyos. Polluted bread of normalness, of idleness. And number 3, don't offer to God a polluted bread of lousiness. When we say lousiness, it means poor quality. Nandun yung mababang quality. Alam nyo, minsan mga kapatid, ito po ang nakakalungkot isipin. Naglilingkod tayo sa Panginoon, pero ang ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon ay walang quality sa harap ng Diyos. Walang quality yung ating service. Hello, are you with me? Umaawit ka sa Panginoon, nag-worship ka sa Panginoon, nag-serve ka sa Panginoon, but the problem is, yung ginagawa mong pagsiservisyo sa Panginoon, hindi reasonable service. Walang quality. Nandun yung lousiness. Are you with me? Hello, are you still with me? Diba? Kaya ang problema, mga kapatid, kapag ka ganoon ang nagiging senaryo sa loob ng simbahan, ganoon ang ginagawa ng maraming Kristiyano, tandaan po natin ito. Ito ang unang nawawala sa Panginoon. Letter A, the word honor. Yung naglilingkod ka sa Panginoon, pero poor quality yung ginagawa mong paglilingkod. Alam mo kapatid, sa ginagawa mong yan, inaalisan mo ng dangal ng Diyos. Di ba kung ikaw nga, halimbawa, meron kang nililigawan sa mga young people dito. Di ba ayaw mong makita nung nililigawan mo yung pangit sa'yo? Hello, are you with me? Ayaw makita niya, ayaw mong malaman niya na bad breath ka. Ayaw mong malaman niya na mabaho kilikili mo. Di ba? Ayaw mo nun eh. Kaya maaari, gumagawa ka ng parang para matakpan mo yun, para mapanatili yung dangal mo, yung reputasyon mo sa kanyang harapan. Hello, are you with me? Tayo, tao lang mga kapatid. Ang ating pinaglilingkuran, Diyos. Amen po ba? Say Diyos. At sa tuwing ibinibigay natin sa Diyos, yung polluted bread of lousiness, o yung walang kwentang paglilingkod, yung poor quality ng ating pagsiservisyo sa Panginoon, mga kapatid, I am telling you, nawawalan po ng dangal ng Diyos. Nawawala yung honor ng Panginoon. Kaya nga nagalit siya sa mga priest. Oh, ye priests that despise my name. Diba? Tama na yung sila na lang. Amen po ba? At sa pamamagitan ng buhay nila, matuto tayo. Hello, are you with me? Na ngayon sa ginagawa nating pagsiservisyo sa gawain ng Panginoon, hindi natin hahamakin ang pangalan ng Diyos. Hindi natin aalisin, tatanggalin yung dangal ng Diyos. Kaya para mangyari mga kapatid, ibigay natin yung best natin para sa Diyos. Huwag nating limitahan ang sarili natin pagpara sa Panginoon. Do your best. Amen? Palagi mong ibigay yung nararapat para sa Panginoon. Bakit? Kasi deserve ng Diyos yung best natin. Ilang beses po ba nating sasabihin niya na deserve ng Diyos yung best natin, mga kapatid? Diba? Balik na naman tayo sa sekular. Ilang beses po ba nating uulitin
na dapat hindi lamang sa sekular tayo magaling at mahusay. Hindi lamang dapat doon natin ibinibigay yung best natin, kundi lalo't higit sa Panginoon dapat. Kung magaling ka roon sa sekular, dapat magaling ka rin dapat sa gawain ng Panginoon. Dahil lahat ng resources na meron ka, ginagamit mo roon, ay galing sa Diyos. Amen po ba? Oh. Kumbaga, yung bagay na yun, hindi naman talaga tunay na prioridad yun eh. Our priority as a Christian is God. Amen? Is our priority. Kaya nga ang tip sa atin ng Bible, sabi ng salita ng Diyos, but seek ye first the kingdom of God. Amen? And His righteousness, and all these things shall be added unto you. And ang sabi ng Bible, dapat sa buhay natin bilang Kristiyano, inuuna natin ang Panginoon. No matter what, mga kapatid. No? Huwag nating ipakita sa Diyos na pag sa ibang bagay, ang galing natin. Pero pagdating sa gawain, wala tayong ibubuga. Insulto po sa Panginoon yun eh. Nawawala ng dangal ang Diyos, mga kapatid. Diba? Pag sa trabaho, pag sa school, may time ka. Pag sa Panginoon, wala kang time. Katwira mo, ay busy kasi pastor eh. Ay busy kasi, maraming ay puyat kasi, babawi ng tulog. Diba? Eh paano kung pagtulog mo, hindi ka nagisingin ng Panginoon? Diba? Ang Diyos ang may akda eh ng lahat. Amen po ba? Naiintindihan po natin, mga kapatid? Intindihan po natin. Sa Diyos galing ang lahat. Kahit balik ta rin natin ang mundo, hindi natin pwedeng baguhin yun eh. Amen? Ang dapat natin gawin, intindihin po natin na ang lahat ng bagay, anuman ang meron sa atin, na na-enjoy natin, galing sa Panginoon lahat yan. Gamitin natin ng tama. Bakit? Kasi tagapangasiwa tayo ng Diyos eh. We're the stewards of God. Oh. Sa bagay na yan, dapat hindi natin tinitipid ang Diyos. No? Kaya nga, di ba, mga kapatid, kapag tayo po, halimbawa, bumibili tayo ng mga produkto para sa sarili natin, ano ang una natin tinitingnan? Yung quality. Gusto natin, pag meron tayong mga bagay na gagamitin, gusto natin yung good quality. Amen? Sa atin yun. Tao tayo. Eh, paano ang Diyos? Okay lang sa Diyos na kahit low quality. Hello, are you with me? Ilagay mo ang sarili mo sa kalagayan ng Diyos. Diba? Mag-o-offer sa iyo yung mga Kristiyano ng low quality na offering. No? Ng low quality of service. Sa palagay mo, malulugod ka. Matutuwa ka. Hello, are you with me? Look at Malakay chapter 1, please. Malakay chapter 1. Tingnan niyo po ang sinabi ng Panginoon. Ito yan eh. Maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon, nang minsan, hindi po nauunawaan ang bagay na ito. Look at verse 8, please. Nandiyan na po kayo. Ano po ang sabi ng verse 8? Verse 8, the Bible says, and if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? Nakakasunod po tayo. Is it not evil? And if ye offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. He will be pleased with thee, or accept thy person, saith the Lord of hosts. Nakita po natin, mga kapatid. At minsan, ang problema sa ating mga Kristiyano, ang ino-offer natin sa Panginoon, yung mga pilay, yung may mga sakit, yung may mga bulag. Ibig sabihin, nandun yung pagiging low quality, nandun yung lousiness. Hello, are you with me? Yan yung sinasabi ng Diyos, nakakalungkot mang isipin, pero yung mga priest, sinalaula yung hapag ng Panginoon. Kaya nga hindi paalala sa atin ng mga Kristiyano, mga kapatid, no? Na kung saan tayo po bilang Kristiyano, matutunan natin na ibigay sa Panginoon yung pagsaserbisyo na nandun yung tamang quality. Amen po ba?
Yung tamang quality ng paglilingkod sa Panginoon. Kasi pag tama, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, kagaya ng ginawang pag-offer ni Abel sa Panginoon, irerespeto ng Diyos yun eh. Amen po ba? Pero kung kagaya ng hain ni Cain, ang i-offer mo sa Panginoon, sasabihin ko sa iyo, hindi tatanggapin ng Diyos yan. Kaya nga lagi natin sinasabi rito, hindi lahat ng offering acceptable sa Panginoon. Are you still with me? Maring nagbibigay ka sa Panginoon, maring nagsiserve ka sa Panginoon, pero ang tanong, katanggap-tanggap kaya sa Diyos ang ginagawa mo? Is it acceptable unto God? Yan po ang bagay na dapat nating bantayan, mga kapatid. Isipin mo yung sinabi ng Panginoon dito sa mga priest sa Israel. Diba? Ikaw, pumunta ka, humarap ka sa governor ninyo, kahit na sabihin natin sa barangay captain, okay, sa mayor, kasi governor, mataas na yun eh. No? Pag-offer ka sa kanya ng mga pilay na kambing, mga bulag na, di ba? O kaya magdala ka sa kanya ng mga bulok na saging, mga bulok na gulay. O, gobernador, para sa inyo, gobernador. Palagay mo, tatanggapin ni gobernador yun? O. Baka ipakain sa'yo lahat yun eh. Diba? Bira ka, punta ka rito, bigyan mo ko ng bulok na saging, pakain ko sa'yo yan eh. Eh, lalo na sa Panginoon, tao lang yun. Are you still with me, mga kapatid? Don't offer to God a polluted bread of lousiness. No? Sapagkat kapag ipinagpatuloy po natin ang ganyang paglilingkod sa Panginoon, ang unang nawawala sa Diyos, number 1, yung honor. Pangalawa, letter B, yung tinatawag nating pleasure. No? Kaya mga kapatid, alam niyo po na mahalaga na maunawaan po natin na sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon, ang pinakamaganda, ang pinaka-blessing, na every time na tayo may ginagawa sa gawain ng Diyos, mahalaga na nandun yung pleasure ng Panginoon. No? Na sa ginagawa natin ay palaging nalulugod ang Diyos. Amen? Ayun ang sabi ng Bible, whether, sabi roon sa sinabi ng Apostle Paul, whether therefore ye eat or drink and whatsoever ye do, do all unto the glory of God. Diba? Kaya naman bagay ang ginagawa mo para sa Panginoon, tiyakin mo na ikaw ay nakapagbibigay ng glory sa Diyos. No, nakapagbibigay ka ng pleasure sa Panginoon. Amen po ba? Oh. Kaya nga maging mapagbantay tayo sa palagay ba natin, yung tayo pupunta ng church na late, may pleasure ang Diyos dyan? Yung tayo pupunta ng church na hindi tayo masaya, may pleasure ba ang Diyos dyan? Hello, are you with me? Yung pupunta tayo ng church pero hindi tayo seryoso, may pleasure kaya ang Panginoon dyan? Yung nandito ka ngayon pero hindi ka nakikinig, may pleasure kaya ang Diyos dyan? Walang pleasure ang Diyos dyan. Amen po ba? Oh, don't offer to God a polluted bread of lousiness. Tandaan po natin yan, mga kapatid. So, dahil nawawala yung honor, yung pleasure, and letter C, nawawala yung glory ng Panginoon. Kaya nga ulitin ko yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 5:16. Ano sabi roon? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is... Oh, kumusta buhay mo, kapatid? Kamusta ang paglilingkod mo sa Panginoon? Kamusta ang iyong Christian life? Matamlay, pastor. Ha? Malnourished spiritual. Hello, are you with me?
bankrupt spiritual. Bakit? Hindi nagbabasa ng Bible eh. Hindi nagdi-devotion. Hindi umaattend ng prayer meeting. Hindi umaattend ng service. Ay, paano lalago? Paano magiging healthy yung spiritual life? Hello, are you with me? Paano magkakaroon ng magandang patotoo? Diba? Eh, hindi naman natututo, hindi naman lumalago, hindi nahuhubog. Diba? Ang sabi ng Panginoon, let your light so shine. Hayaan ang inyong liwanag ay gayong magliwanag. Eh, sino ba yung liwanag? That light is the Lord Jesus Christ Himself. Amen? Yan ang sabi ng John chapter 8 verse 12, I am the light of this world. Amen? He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Amen? You see that? But shall have the light of life. Kaya sa buhay mo bilang Kristiyano, dapat masumpungan yung liwanag ni Kristo sa iyo. Diba? Hindi dapat madilim ang buhay mo. Amen po ba? Dapat nagmamanifest si Kristo dyan, yung liwanag. Makita ng mga kaklase mo, makita ng mga katrabaho mo, mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, lahat na makakakita, sabi ron. Let your light so shine before men. Amen? That they what? That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Let your light so shine. So don't offer to God a polluted bread of lousiness. Huwag tayo magbigay sa Panginoon ng poor quality of service. Are you still there? No? Huwag, mga kapatid. Dahil yun ang mawawala, no? Yung honor, yung pleasure, and yung glory ng Panginoon. And lastly, panguling bagay na makita po natin sa umagang ito na dapat nating iwasan na gawin, no? Sa ating ginagawang pagsaservisyo sa gawain ng Panginoon. Because we're talking about reasonable service. Amen? That is our theme. So number 4, don't offer to God a polluted bread of unfaithfulness. Again, don't offer to God a polluted bread of unfaithfulness. When we say unfaithfulness, ito po ang ibig sabihin ay yung hindi pagiging matapat. Amen? Alam niyo po, sa isang mag-asawa, no, ang isa sa palaging nagpapatatag sa relasyon ng isang mag-asawa ay yung tinatawag na faithfulness ng bawat isa. O yung tinatawag na loyalty bilang mag-asawa. No? Kaya nga minsan may tinatawag na faithful wife or faithful husband. Dahil mahalaga po yun. Yun ang makapagpapatibay, isa sa makakapagpatibay sa relasyon ng isang pamilya o ng isang mag-asawa. Lalo tigit sa Panginoon, mga kapatid. So, kung tayo magiging matapat sa Panginoon, no, tiyak na magiging maganda, tiyak na magiging maayos, tiyak na magiging matibay ang ating relasyon sa Diyos. Amen? Bakit? Kasi nandun yung faithfulness. Ipinapakita natin sa Diyos na sa anumang bagay na ginagawa natin, kay malaki, kay maliit, tayo ay nagtatapat sa Kanya. Diba? Nandun yung faithfulness. Kasi alam nyo, mga kapatid, ang danger kapag ka ang isang Kristiyano ay nag-o-offer sa Panginoon ng polluted bread of unfaithfulness. Ito po nangyari. Because of our unfaithfulness,
we corrupted the quality, letter A, of our service to God. No? Dahil sa hindi pagiging tapat natin sa Panginoon, nakukorrupt yung quality ng ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Kaya kahit anong gawin natin minsan, diba? Parang hindi nagiging makabuluhan. No? Hindi nagiging makabuluhan yung ating ginagawa sa Panginoon. No? Dahil na-corrupt yung quality ng ating service sa Panginoon. And that is because of our unfaithfulness. Amen po ba? Diba? Kaya every time na tayo may gagawin para sa Panginoon, make sure, rest assured mga kapatid, na yan ay gagawin po natin na merong katapatan sa Diyos. Ano man yan? Diba? Ano bang ministry mo sa church? Song leading? Diba? Ano ba? Choir? Ano man ang ministry mo sa church kahit na ikaw ay tagawalis? Driver? Ano man ang ministry mo? Ang mahalaga na ikaw ay masumpungan ng Diyos na nagtatapat sa iyong ministry. Amen? Hindi yung nagmi-ministeryo ka sa gawain ng Panginoon, pero hindi tama ang buhay mo. Amen po ba? Nagsosonglit ka rito, nagpapakanta ka ng mga gospel songs, mga worldly songs, mga heavenly songs. Pero ang pinapakinggan mo mula Lunes hanggang Sabado ay worldly songs. Diba? Siging ganap ka. Oh, come on, John, sing! Pero ikaw, ang inaawit mo mula Lunes hanggang Sabado ay mga worldly songs. Diba? We corrupt the quality of our service to God because of our unfaithfulness to Him. Maring yes, tumatayo tayo dyan, nakakapag-minister tayo sa Panginoon. But the question is it worth it? Worth it ba yung ginagawa mo sa Panginoon? Kumakanta ka sa choir, diba? We preach Christ, ano ba? Who crucified and rise up from the dead. Pero hindi ka naman nagsusulwinig. Amen mo ba? Kanta-kanta ka rito. People need the Lord. Mag-special number ka. People need the Lord. Hindi ka naman nagsusulwinig. Hindi ka rin nag-i-invite ng bisita. Diba? Nandun yung unfaithfulness. At yan ang larawan mga kapatid. Kapag tayo ay naghahain ng polluted bread sa Panginoon. Polluted bread of unfaithfulness. Nakukurap yung quality ng ating service sa Panginoon. Hello, you're still with me? Oh. Kaya minsan, hindi nagiging effective yung ginagawa natin. Imbis na mag-bless ang bawat isa, imbis na mag-glory natin ang Panginoon, wala. Nagiging walang kabuluhan ang ating ginagawa sa Panginoon. Bakit? Dahil walang quality. No? Hindi totoo, hindi genuine yung ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Are you still with me? Huwag nating dayain ang Diyos. Amen? Dahil hindi natin kayang dayain ang Diyos. Ano man ang mga bagay na ginagawa natin, yan ay hindi lingid sa Diyos. Wala tayong maikukubli sa Panginoon. Diba? Kung ikaw ay may naililihim, may naitatago ka sa mga magulang mo, o sa iyong asawa, o sa kahit na kanino, tandaan mo, kapatid, na wala kang maitatago sa Diyos. Because the Bible says, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. God is omnipresent. He is everywhere.
He is omniscient. He is all-knowing God. Amen? And He is omnipotent. He is a powerful God. Wala tayong lusot sa Diyos. Alam niyo ba yun? Kapatid. Wala po tayong pwedeng gawing excuse sa Panginoon. Sa totoo lang. No? Kasi, every time na nadidismanage ang ating pong resources, dahilan na tayo hindi nagiging matapat sa Panginoon sa ginagawa natin paglilingkod, tayo may kasalanan doon. Tandaan niyo po mga kapatid, tandaan po natin ito. Kailanman, kapag ang isang sasakyan ay nadisgrasya, hindi ang pasahero mananagot. Ang driver palagi ang mananagot. Amen po ba? Ganon din sa atin mga kapatid. Lahat ng resources binigay sa atin ng Diyos. Time, strength, ability, talent. Binigay sa iyo ng Panginoon. Ngayon, kapag yan na-dismanage, walang problema ang Diyos. Nasa iyo ang problema. Kapag na-late ka sa church, walang problema ang Diyos. Ikaw ang may problema. Kapag hindi ka nakatin ng pananambahan, walang problema ang Diyos. Ikaw ang may problema. Bakit? Kasi ibinigay na sa atin lahat ng Diyos ang resources. Pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So meaning to say, tayo yung mga ngasiwa. At kapag hindi naging maayos ang ating pangangasiwa, na-dismanage sa madaling salita, tayo may pananagutan sa Panginoon. Kaya huwag nating ibabaling ang sisi sa Diyos. Amen? Huwag nating ibabaling ang sisi sa trabaho. Huwag nating ibabaling ang sisi sa kung ano-ano. Amen po ba? Dahil ikaw ang may problema kapag na-dismanage yan. No? Sabihin natin minsan, ay, madaling araw na kasi ako nakatulog eh. Oh. Walang problema ang Diyos yun. Amen? Oh. Ako sabihin ko po sa inyo mga kapatid, halos 1 week na po kung walang maayos na tulog. Oh. Nakakatulog kami palagi, madaling araw. Lalo na ngayon, si Seth talagang maligali. Ang pinaka maagang gising namin, 1:12. Magwa 1. No? Pero, alam nyo, ni minsan mga kapatid, hindi ko ikinatwiran sa Panginoon na wala akong tulog. Bakit? Dahil alam ko sa sarili ko na kapag na-dismanage ang time ko, ako may pananagutan sa Diyos. Kaya kahit ano pa man na mangyari, may tulog wala, ginagampanan ko kung ano ang dapat kong gampanan sa Panginoon. Kapag sinabing ganitong oras, ganitong oras. Kaya galit ako kapag hindi nasusunod ang oras ng usapan. Galit ako kapag nalilate kami ng church. Alam ni Sister Ivy yan. Nag-aaway kami, nagtatalo kami kapag late kami sa church. Bakit? Dahil kung meron mang unang titignan ng membro, ang pamilya ng pastor. Hindi ako pwede magturo sa inyo ng mga bagay na hindi ko ginagawa. Mahirap yun mga kapatid. Niloloko ko ang sarili ko. Pero kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos at ano yung bagay na ginagawa ko para sa Panginoon, yun ang itinuturo ko. Kung ano yung nagmamanifest. Hindi ako nandito para mag-fabricate ng kwento, mag-invento, magbigay ng aking opinion. Hindi. Salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, I am not here to entertain you. I am here to preach nothing but the word and to please nothing but the Lord. Yan ang dahilan kung bakit po ako nangangaral. Kaya ngayong umagang ito mga kapatid, no? Don't offer to God a polluted breath
of unfaithfulness. Because of our unfaithfulness, we corrupted the quality of our service, worship, giving, and commitment to God. Huwag natin hayaan. No? Dahil napakaliwanag ng sinabi ng Bible, kung ano ang ating itinanim, ay siya nating aanihin. Kung ang itinanim mo ngayon ay hindi maganda, sa iyong ginagawang paglilingkod sa Panginoon, aanihin mo yan pagdating ng panahon. Kung hindi ka seryoso ngayon, sa iyong ginagawang paglilingkod sa Panginoon, aanihin mo yan. Aanihin mo yan. Kung hindi ka matapat na naglilingkod sa Panginoon, tandaan mo ito kapatid, aanihin mo yan. So today, the challenge this morning is this. Don't offer to God a polluted bride. Tayo po tayong lahat. Tayo manalangin sa Panginoon.